Magandang araw mga kasangbahay. Nahihirapan din ba kayong intindihin ang ilan sa mga lingwahe o salita na ginagamit ng mga abogado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayon? Kabilang na po dyan ang sub judice, stipulation of facts, at hostile witness. Tara, ating sama-samang alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Sub judice. Ang sub judice ay salitang Latin na nangangahulugang under a judge or court o sinusuri at nasa puder na ng korte. Ito ay patakaran na nagbabawal sa pampublikong pagtalakay, komentaryo o opinyon sa mga kasong kasalukuyang dinidinig sa korte. Alam mo, napaka-importante ng bagay na yan. Napaka-importante ng konsepto ng sub judice. Kasi pag sinabi natin na sub judice, no, ibig sabihin yan, yung isang bagay ay isang matter ay nasa korte na, nasa isang huwes, at for judicial consideration na siya. Pero bakit nga ba mahalaga ito? Layunin kasi nitong maiwasan ang trial by publicity at protektahan ang korte laban sa impluensya o pressure ng pampublikong opinyon upang manatiling patas ang paghatol ng hukom. Halimbawa nito kapag sinabi ng isang abogado na hindi po muna kami pwedeng magbigay ng pahayag sa media dahil sub judice na ang kaso. Nangangahulugan ito na bawal ng pag-usapan sa labas ang merito o detalye ng kaso habang wala pang desisyon ang korte. In giving, maging maingat in giving of opinion or criticism on the matter which is pending before that court for consideration that tends to or that could tend to influence the court in any manner on its resolution. So, ganon ang konsepto ng sub judice rule. Stipulation of facts. Ito ay ang formal na kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig o prosekusyon at depensa ukol sa mga katotohanan o ebidensya na hindi na kailangang patunayan pa sa pamamagitan ng pagtistigo. So, it helps trim down the proceedings. It helps shorten the course of the trial. It is a very important mechanism kasi nga naman, kung ang isang bagay ay hindi nyo na kailangan pag-usapan, admitted na ng kabilang party, hindi na kailangan mag-present ng mga testigo, hindi na kailangan dumaan pa ng madaming hearing just to prove that the document. Ano naman ang halaga nito? Ginagawa ito sa pre-trial conference o bago magsimula ang isang formal na paglilitis tulad ng impeachment case upang mapabilis ang pagdinig sa korte at makatipid sa oras at gastos ang lahat ng panig. Halimbawa, kung parehong sumasang-ayon ang magkabilang panig sa nangyari ang isang aksidente sa Maynila noong April 27, isasama ito sa stipulation of facts para hindi na kailangang magpresenta ng saksi para lang patunayan ang petsa at lugar ng aksidente. Nagkakaroon ng tinatawag na stipulation of facts o agreement as between parties to establish the existence of any matter. For example, na itong dokumentong ito, itong kontratang ito, it exists. So, if, example, in a civil case, wherein the contract is material to the execution of the contract is material to the claim, the party can agree that yung kontrata o yung promissory note ay nag-i-exist o meron niyang ginawang promissory note. At hostile witness. Ano naman ito? Ibig sabihin ba mapanganib na literal ang testigo? Hindi po. Ito ay isang saksi na iprenisinta ng isang panig, ngunit sa gitna ng pagtistigo ay hindi na nakipagtulungan, walang interes na magsalita ng tapat o nagbigay ng pahayag na pumapabor sa kabilang panig. Hostile witness, hindi ibig sabihin nun na yung witness ay galit. O in this case, si Acosta ay galit na witness, parating galit. No, hindi. Ang ibig sabihin ng hostile witness, it's a technical term that means unwilling o hindi siya cooperative sa witness. Importante din ito dahil kapag idineklara ng hukom ang isang saksi bilang hostile witness, pinapayagan na ng korte ang abogado na nagtawag sa kanya na magtanong sa pamamagitan ng leading questions o mga tanong na nanggigipit o nagmumungkahi na ng sagot na sa karaniwang sitwasyon ay bawal gawin sa sariling saksi. Halimbawa rito, kapag ang isang testigong iniharap ng prosekusyon ay biglang nagbago ng pahayag at pumanig na sa akusado habang nasa witness stand, pwedeng hilingin ng prosekusyon sa korte na ideklara itong hostile witness. Except
If the witness is declared hostile now by the court, this time by the impeachment court, this time ikaw na nagpresenta ng witness mo will be allowed to ask leading question to your own witness. Ganun po yung ibig sabihin ng host. Hanggang sa susunod, sama-sama nating alamin. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.